Nagsimula sa isang kahoy na papot na palabas ang nagbibigay aliw sa mga bata ng kaharian ng Burgundian, na muling nagsasalaysay ng isang lumang kwento. Binabanggit nito ang tungkol sa dalawang mandirigma, sina Siegfried at Hagen, na minsang lumaban ng magkasama, ngunit nagkawatak-watak dahil sa pagtataksil. Sa huli, tinalo ni Hagen, ang warlord ng Burgundy, si Siegfried, ang minamahal na bayani ng bayan. Gayunpaman, maraming mga lihim ng kwentong iyon ang nananatiling hindi alam. Sa kasalukuyan ang kaharian ng Burgundian ay sinasalakay ng mga maharlikang Danish. Upang ipagtanggol ang kanyang mga tao, ang hari ng Burgundy, ang kanyang anak, at si Hagen ay sumakay sa hangganan. Pagdating nila, nakita nilang wasak na ang mga nayon. Ang mga tao ay nagkatay at ang mga tahanan ay sinunog. Sa gitna ng mga guho, nakahanap si Hagen ng nakaligtas at nagmamadaling tumulong. Sa sandaling iyon, ibinaba ng hari ang kanyang bantay. Isang palaso ang tumama mula sa isang kalaban na nagtatago sa likod ng isang kabayo, na agad siyang pinatay. Ang kaharian ay nagluluksa ng malalim. Para kay Hagen, mas mabigat pa rin ang pagkawala nito. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagprotekta sa hari at dahil sa hindi niya pagganti sa kabutihang ipinakita sa kanya noon pa man. Noong bata pa si Hagen, muntik na siyang mamatay sa pag-atake ng mabangis na hayop. Iniligtas siya ng hari ng Burgundian, sinubukan ang kanyang pagtitiis sa pamamagitan ng paglubog sa kanya sa tubig, pagkatapos ay tinakpan siya ng balabal upang mapanatili siyang buhay. Mula sa araw na iyon, iginagalang ni Hagen ang hari bilang kanyang tagapagtanggol. Pagkatapos ng libing, ang kalungkutan ay nagpapasigla sa galit ni Hagen. Nababawasan lamang ang kanyang galit kapag papalapit na ang prinsesa na si Kriemhild. Inaanyayahan niya siya sa koronasyon ng kanyang kapatid. Sa una, tumanggi si Hagen, ngunit ang kanyang pagpupursigi ay nakumbinsi siyang dumalo. Ang koronasyon ay nagpapatuloy sa solemne na ritual. Si Gunther ay nakoronahan bilang bagong hari ng Burgundy. Di nagtagal, ipinatawag niya si Hagen sa palasyo. Ibinahagi ng bagong hari ang kanyang plano na palakasin ang Burgundy sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kakampi sa pamamagitan ng kasal. Balak niyang ipakasal ang kanyang kapatid na si Kriemhild kay Haring Albion ng Lombat. Si Hagen ay hindi nasisiyahan sa desisyong ito, ngunit sumunod ng walang tanong. Nang hapong iyon, ipinaalam ni Hagen sa prinsesa ang plano ng kanyang kapatid. Mahinahon niyang tinatanggap, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pagsapit ng gabi, lumalakas ang bagyo kasabay ng paghampas ng hangin sa kaharian. Sa gitna ng bagyo, nakatanggap si Hagen ng isang ulat, 11 estranghero ay nagkampo sa labas ng mga pader. Umakyat siya sa tore ng bantay para makita mismo. Mula roon, nakarinig siya ng kakaibang bulong mula sa isang nakabalabal na figure sa ibaba, mga salitang tila nagsasalita ng kanyang mga peklat. Sa madaling araw, inutusan ng pinuno ng mga estranghero ang kanyang mga tauhan na sumakay para sa palasyo. Tahimik na lumapit sa mga tarangkahan ang 11 sakay, na hindi nagpapakita ng bukas na banta. Wala silang dalang mga emblem ng hari. Gayunpaman, pinahintulutan sila ni King Gunther na pumasok at pumayag na makipagkita sa kanila ng personal. Pagpasok nila sa mga bulwagan, nakaramdam ng pagkabalisa ang prinsesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang nakabalabal na figure na ang presensya ay tila malayo sa karaniwan. Sa silid ng trono, tinanggap ni Gunther ang pinuno ng mga estranghero. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Siegfried ng Santan, anak ni Haring Sigmund, at ipinahayag ang kanyang layunin na hamanin ang hari sa isang tunggalian. Mabilis na namagitan si Hagen, na nagpapaalala sa kanya na ang mga Burgundian ay hindi kailanman nakipaglaban ng mag-isa, ngunit laging magkasama bilang pamilya. Iginagalang ni Siegfried ang prinsipyong ito at isinantabi ang hamon, sa halip ay piniling manatili bilang isang pinarangalan na panauhin. Hinangaan niya ang pagkakamag-anak sa mga Burgundian, isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Pagkatapos, nakipagkita si Hagen sa prinsesa. Naniniwala siya na ang itim na balabal na figure sa grupo ni Siegfried ay hindi ordinaryong tao kundi isang matandang mangkukulam. Hiniling niya kay Hagen na bantayan silang mabuti. Nang gabing iyon, sinunod ni Hagen ang kanyang kahilingan. Nakita niya ang nakabalabal na figure na umalis sa guest room at sinundan siya sa koridor. Nang subukang sakupin siya ni Hagen, ang figure ay natunaw sa isang tumpok ng mga bato na nakabalot sa isang balabal. Nalilito, hinanap pa ni Hagen at sa halip ay nakita si Siegfried, na lasing. Pinagalitan siya ni Hagen at inutusan siyang umalis sa Burgundy. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan ni Hagen ang nakabalabal na figure. Inihayag ng figure ang kanyang sarili bilang isang mangkukulam at binanggit ang nakaraan ni Hagen, ang mga galos sa kanyang katawan, at ang pamilyang nawala sa kanya. Nagising si Hagen sa pagkabigla ng makarinig lamang ng kaguluhan sa labas. Sa kwadra, ang mga kabayo ay naging ligaw. Walang nakaintindi sa dahilan hanggang sa nakatakas ang puting kabayo ng prinsesa.
Tinakbuhan ito ng prinsesa kasama si Hagen sa likuran, sa takot sa kanyang kaligtasan. Natagpuan nila ang kabayo malapit sa ilog. Habang sinusubukan niyang lapitan ito, muling nagamok ang hayop, nasugatan ang kanyang palad. Sa sandaling iyon, si Hagen, na lihim na nagdadala ng damdamin para sa kanya, ay nagpahayag ng kanyang katapatan. Pagbalik nila sa palasyo, nagpasya si Hagen na tutulan ang planong ipakasal ang prinsesa. Pinuntahan niya si Haring Gunther, ngunit sa oras na iyon, ang hari ay nag-host sa grupo ni Siegfried, kaya naghintay si Hagen sa labas. Mula doon, narinig niya ang kanilang usapan. Binanggit ni Siegfried ang Queen Island, na sikat sa kanyang lakas, isang kwento na nakakuha ng atensyon ni Gunther. Nang matapos ang handaan, umalis si Siegfried at ang kanyang mga tauhan sa bulwagan. Nang madaanan nila ang silid ng prinsesa, pumasok si Siegfried nang walang pahintulot. Ngunit pinalayas agad siya ng prinsesa. Samantala, sa wakas ay sinabi ni Hagen ang kanyang pagtutol kay Haring Gunther. Nagtalo siya na ang puwersa ng Burgundy ay malakas na at hindi na kailangan ng alyansa sa pamamagitan ng kasal. Hindi kaagad nagpasya ang hari, ngunit iginagalang niya ang konseho ni Hagen dahil si Hagen ang pinakapinagkakatiwalaang commander ng kanyang yumaong ama. Maya-maya, lumapit kay Hagen si Reyna Yot, ina ni Gunther. Sinabi niya sa kanya na alam na niya ang ugnayan sa pagitan niya at ng prinsesa. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na ang prinsesa ay handang magsakripisyo para sa kaharian, at dapat ding handang magsakripisyo si Hagen. Nang marinig ito, iniyuko ni Hagen ang kanyang ulo sa katahimikan. Kinabukasan, habang sinasanay ni Hagen ang kanyang mga sundalo, dumating ang grupo ni Siegfried at nagsagawa ng kunwaring labanan upang ipakita ang kanilang lakas. Si Hagen, na nabalisa, ay inutusan silang umalis. Di nagtagal, inihatid ng mga gwardya ang isang taga-nayon sa kampo. Ang kanyang nayon ay inatake ng mga puwersa mula sa Sahan. Nang marinig ito ni Haring Gunther, nagalit siya. Naniniwala siya na nangyari ang pag-atake dahil hindi pa nakakakuha ng alyansa ang Burgundy. Inutusan niya si Hagen na kumilos at iminungkahi pa na sumali si Siegfried sa laban. Tumanggi si Hagen noong una, ngunit sa ilalim ng utos ng hari, atubili siyang pumayag at hinanap si Siegfried. Sa quarters ni Siegfried, hindi siya nahanap ni Hagen. Sa halip, nakatagpo siya ng isang matandang mangkukulam na nagsasagawa ng ritual ng insenso. Inihayag ng mangkukulam ang tunay na ugali ni Siegfried. Ipinaliwanag niya na minsang napatay ni Siegfried ang isang dragon bilang isang sakripisyo, pagkatapos ay naligo sa dugo nito upang makakuha ng hindi masusugatan na katawan. Mula sa araw na iyon, si Siegfried ay patuloy na naghahanap ng mga biktima at naliligo sa kanilang dugo. Ngunit ang isang lugar sa kanyang likod, na naiwan na natatakpan ng tela sa panahon ng ritual, ay nanatiling mahina. Ang kahinaang iyon ay ang tanging kapintasan niya. Gayunpaman, hanggat may hawak siyang espada na huwad mula sa sungay ng dragon, halos imposible ang pagkatalo sa kanya. Nagbabala rin ang mangkukulam na hinding-hindi iiwan ni Siegfried ang Burgundy kung nagawa niyang itali ang sarili sa maharlikang pamilya. Naalarma, sumugod si Hagen para balon si Haring Gunther, ngunit huli na ang lahat. Tinanggap na ni Gunther si Siegfried at hiniling sa kanya na tulungan ang Burgundy laban kay Sahan at Denmark. Tinanggap ni Siegfried ng walang pag-aalinlangan at formal na ipinakilala sa mga maharlikang Burgundian. Bumalik si Hagen sa kanyang quarter at nakitang naghihintay ang prinsesa. Hinarap niya ito, hinihiling na malaman kung bakit niya hinikayat si Gunther na muling isaalang-alang ang kanyang arranged marriage. Nagtalo siya na kailangan ng Burgundy ng mga kaalyado upang harapin ang nagbabantang banta. Si Hagen ay nanatiling tahimik, at ang prinsesa ay umalis sa pagkabigo, sa paniniwalang siya ay makasarili at inilalagay ang kanyang damdamin kaysa sa kaligtasan ng kaharian. Kinabukasan, ang hukbo ng Burgundian ay nagmarcha sa labanan. Pagsapit ng gabi, narating nila ang pag-atake. Inayos ni Hagen ang diskarte. Hinati niya ang mga puwersa sa dalawang linya, ang isa para akitin ang kalaban at isa pa para mag-atake sa pangunahing pag-atake. Pumayag naman ang mga sundalo at naghanda na silang magpahinga. Nang gabing iyon, nakahiga si King Gunther sa tabi ni Siegfried, hindi pa rin nasisiyahan sa kwento ng Queen Island. Tiniyak sa kanya ni Siegfried, iginiit na siya ang nakatadhana para sa kanya. Hindi nagtagal, nakatulog ang dalawang lalaki. Ngunit bago magbukang liwayway, nag-iisa si Siegfried. Naglunsad siya ng isang biglaang pag-atake sa kampo ng Sahan, pinatay si Haring Sahan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Bumalik siya dala ang pugot na ulo at binalaan ang mga Burgundian na tinutugis siya ng mga sundalong Sahan. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Hagen na pigilan sila, ang mga sundalo, na inspirasyon ng lakas ni Siegfried, ay sumugod sa labanan. Isang matinding sagupaan ang sumunod. Si Siegfried ay lumaban ng walang ingat na intensidad, halos parang nasiyahan siya sa pagdanak ng dugo. Buong tapang din na lumaban si Hagen, ngunit nang mapatay ang kanyang malapit na kaibigan, nawala ang kanyang atensyon. Hinampas ng kaaway ang kanyang mukha.
Nabulag ang kanyang kaliwang mata. Nang malapit nang matapos si Hagan, napalaya si Sif, pinatay ang kaaway at iniligtas siya. Sa kalaunan ay inangkin ng mga Burgundian ang tagumpay. Mula sa araw na iyon, si Siegfried ay ipinagdiwang bilang bayani na pumatay kay Haring Sihon. Siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa tabi ni Gunther, pinuri ng mga maharlika at karaniwang tao. Si Hagan, gayunpaman, ay nagdusa mula sa kanyang malubhang sugat. Habang nakahiga siya sa sakit, nagalit ang prinsesa sa kanyang kapatid, na nagpiesta at umiinom ng walang ingat kasama si Siegfried habang maraming sundalo ang namatay. Kahit na siya ay lumaban noong una, ipinaliwanag ni Siegfried na ang kapistahan ay isang kaugalian ng tagumpay. Pagkatapos ay inutusan niya ang mangkukulam na gamutin ang mga sugat ni Hagan. Ang spell ng mangkukulam ay dahan-daang nagpagaling kay Hagan. Gayunpaman, sa pagsara ng kanyang mga sugat, muling nanambalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ng dragon na minsang naging peklat sa kanya. Nang gumaling siya, ang una niyang ginawa ay ang pagbisita sa puntod ng kanyang namayapang kaibigan. Doon, nagpakita si Siegfried upang mag-alay ng pagbati. Ngunit tinanggihan ni Hagan ang kilos, mapait pa rin sa walang ingat na pagsuway ni Siegfried sa labanan. Habang lumilipas ang panahon, mas naging matapang si Siegfried kasama ang prinsesa. Nagsimula siyang humanga sa kanyang katapangan at madalas na ipinagtanggol siya laban sa mga babala ni Hagan. Isang araw, dinala siya ni Siegfried sa mga guho ng isang lumang santuwaryo ng mangkukulam na minsang nawasak ng hari ng Burgundy. Doon, nakita ng prinsesa ang isang pangitain ng espiritu ng kanyang yumaong ama. Sa takot, lumapit siya sa mga bisig ni Siegfried, at sa sandaling iyon, sumuko sila sa pagnanais. Nadurog ang puso ni Hagan sa engkwentro na ito. Hindi nagtagal, bumalik ang panganib. Sa ilalim ng utos ni Etz, ang hukbong Danish ay sumalakay at nasakop ang isang nayon. Ang mga espiya ng Burgundian ay nagdala ng balita kay Gunther, na tumugon ng may galit. Determinado na makakuha ng mga kaalyado, bumaling siya sa Iceland, na pinamumunuan ni Reyna Branho. Naalarma sa plano ang nakababatang kapatid ni Gunther. Pinaalalahanan niya si Hagan na minsang nahirapan ang kanilang ama na sakupin ang Iceland. Sa pagtatanong kung bakit dapat itong tretuhin ngayon bilang isang kaalyado, hinimok niya si Hagan na maghanap ng solusyon. Pumunta si Hagan sa matandang mangkukulam para sa mga sagot. Doon niya nalaman na si Siegfried ay isang taon nang tumira sa Iceland at nakipagrelasyon kay Reyna Branho bago siya iniwan. Gamit ang kaalamang ito, binalaan ni Hagan ang prinsesa na lumayo kay Siegfried. Hindi niya ito pinansin, ipinahayag na malapit nang mag-propose sa kanya si Siegfried. Determinado, pumunta si Hagan kay Haring Gunther at isiniwalat ang katotohanan. Iminungkahi niya na pumayag si Gunther sa kasal ngunit hiniling na ihatid muna sila sa Iceland. Tinanggap ni Gunther ang plano. Sa susunod na kapistahan, inihayag ni Gunther ang kanyang pag-aproba sa panukala ni Siegfried. Napuno ng saya ang bulwagan, ngunit sumunod ang katahimikan nang ibunyag niya ang kalagayan ni Hagan. Gayunpaman, tinanggap ni Siegfried ng walang pagtutol. Kinabukasan, tumulak ang grupo patungong Iceland. Brutal ang paglalayag. Isang marahas na bagyo ang tumama at nabasag ng matapiyog na alon ang barko. Bawat sundalong sakay ay namatay. Tanging si Hagan, King Gunther, Siegfried, at ang sorcerer ang nakaligtas. Nagpatuloy sila sa paglalakad, tumatawid sa mga lambak at burol hanggang sa tuluyang makarating sa Iceland. Pagdating, pinalibutan sila ng mga sundalong Icelandic ng mga nakabunot na armas. Hinuli at binugbog, kinaladkad sila sa kaharian. Nang magkamalay na sila, hiwalay na sila. Nakalok si Hagan sa loob ng isang silid ng paghahain na puno ng mga buto. Mula sa pagdalo ng Reyna, nalaman niyang kailangang makipagduel si Gunther kung nais niyang pakasalan ang Reyna ng Iceland. Kung siya ay matalo, ang kanyang ulo ay kukunin bilang isang alay tulad ng maraming biktima na nauna sa kanya. Hindi nagtagal ay muling nakipagkita si Hagan kay Gunther, na nanginginig sa takot sa kabila ng paghawak sa espadang ibinigay sa kanya. Samantala, si Siegfried ay dinala sa harap ng Reyna ng Iceland. Ang kanilang pagkikita ay bumuhay sa mga alaala ng taon na minsan silang nagkasama. Sinabi ni Siegfried na nagbago siya, at sinabing ang layunin niya ngayon ay suportahan si Gunther sa pagkapanalo sa kanyang kamay. Kinabukasan, sumiklab ang galit ni Hagan. Sinisi niya si Siegfried sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan at hiniling na bumalik sila. Ngunit tumanggi si Gunther, determinadong lumaban, si Siegfried ay pinalaya pagkatapos ay iminungkahi na humingi ng tulong sa mangkukulam. Dinala sila ng mangkukulam sa isang kuweba. Kumuha siya ng dugo mula kay Hagan at Siegfried, ang tanging bahagi ng kanilang katawan na mahina pa rin. At inilubog ang mga ito sa isang pool habang umaawit ng mga spell. Pagkatapos ay ibinigay niya ang dugo kay Gunther upang inumin, pinagsanib ang kanilang lakas sa loob niya. Nang matapos ang ritual na ito, naghanda si Gunther para sa tunggalian. Nagtipon ang mga tao sa isang burol upang manood ng paligsahan.
Ang mga patakaran ay simple. Kung nabahiran muna ng dugo ni Gunther ang nyebe, siya ay papatayin. Kung unang damyugo ang Reyna, tatanggapin niya ang pagkatalo at pakakasalan siya. Nagsimula ang tunggalian. Noong una, nabigla si Gunther, tinamaan ng walang kapares na lakas ng Reyna. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Hagens at Siegfried na dumadaloy sa kanya, nananatili siya sa kanyang paninindigan. Kahit na-dislocate ang kaliwang braso, tumanggi siyang sumuko, buong determinasyon, bumawi siya at nasugatan ang hita ng Reyna. Dahil sa mga alituntunin, ang Reyna ng Iceland ay pumayag na pakasalan siya. Bumalik ang grupo sa Burgundy kasama ang mga sundalong Icelandic sa kanilang tabi. Gayunpaman, habang wala na sila, sinalanta ng mga puwersa ng Denmark ang Burgundy na nag-iwan ng mga guho. Lumakad ang prinsesa sa pagkawasak na may kawalan ng pag-asa. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay umuwi na si Gunther at ang kanyang mga kasama. Mula sa prinsesa, nalaman niya na ang bahagi ng hukbo ng Burgundian ay nagtaksil sa kanila. Ang mas masahol pa, ang mga kabataang lalaki ay tumanggi sa pagpapatala na nagpapalalim sa krisis. Upang patatagin ang kaharian, mabilis na pinakasalan ni Gunther ang Reyna ng Iceland. Pinakasalan ni Siegfried ang prinsesa sa parehong seremonya. Ngunit sa panahon ng kasal, napalaya si Siegfried at ang Reyna ng Iceland ay nagpalitan ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng isang nakalipas na pag-ibig na hindi pa napapawi. Kinaumagahan, habang nagsasanay, nilabanan ng mga sundalong Iceland si Siegfried. Dahil sa galit sa pagtataksil niya sa kanilang Reyna, inatake nila siya ng walang tigil. Kasabay nito, sumulong ang mga puwersang Danish patungo sa Burgundy. Naghahanda para sa isang napakalaking pagsalakay. Ang hukbo ng Burgundian ay nagtipon at si Hagen bilang warlord ay nagrally sa kanyang mga tropa sa isang maapoy na pananalita. Inihayag niya na ang Reyna ng Iceland ay isang Valkyrie, isang kalahating Diyos na mandirigma na ipinanganak mula sa isang bulkan. Ang paghahayag ay nagulat kay Siegfried na nagtaka kung paano nalaman ni Hagen ang katotohanan, ngunit pinalakas nito ang determinasyon ng mga sundalo. Nang magsimula ang labanan, ang takot ay nagbigay daan sa lakas ng loob. Mabangis na nakipaglaban ang mga Burgundian na pinaatres ang mga puwersang Danish. Bawat gabi ay ipinagdiriwang nila ang kanilang mga tagumpay. Maging si Hagen, na dating malayo kay Siegfried, ay nagsimulang tanggapin siya. Sabay silang lumaban at nagbahagi pa ng mga sandali ng pagkakapatiran. Kinabukasan, ang Reyna ng Iceland ay lumaban ng walang kapares na kapangyarihan. Sa pagharap sa kanyang lakas, sa wakas ay nagutos si Haring Ets ng pagurong. Sa kanyang pag-alis, inangkin ng Burgundy ang tagumpay. Ang mga nakaligtas ay nagalak. Gayunpaman, sa gitna ng pagdiriwang, napansin ni Hagen ang lumalagong pagkakalapit sa pagitan ng Reyna ng Iceland at Siegfried. Tila muling nabuhay ang kanilang pagsasama, at inimbitahan pa ng Reyna si Siegfried sa kanyang kama. Pinahirapan ng sight si Hagen, na naniniwalang ipinagkanulo ni Siegfried ang prinsesa, ang babaeng lihim na minahal ni Hagen. Nang matapos ang digmaan, ipinagpatuloy ng Reyna ng Iceland at Siegfried ang kanilang pag-iibigan. Hindi nila alam na madalas na nanunood si Hagen, alam kung paano nila ginugugol ang kanilang mga gabi. Habang naghahanda ang hukbong Burgundian na umuwi, hinarap ni Hagen si Siegfried. Binalaan niya ito na huwag sirain ang puso ng prinsesa. Ibinalik ni Siegfried ang babala sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi inamin ni Hagen ang sarili niyang pagmamahal sa prinsesa. Ibinunyag ang pagkakanulo ni Siegfried. Mahinahong sinagot ni Hagen na si Siegfried ay isa na ngayong bayani ng Burgundy at bahagi ng pamilya at ang kaligtasan ng kaharian ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang sariling damdamin. Bumalik ang hukbo sa Burgundy at tumanggap ng mainit na pagtanggap mula kay Haring Gunther. Bumalik ang kapayapaan at muling nasiyahan ang mga tao sa mga araw na malaya sa digmaan. Ngunit sa ilalim ng kagalakan, pinalaya ni Siegfried ang pagkakasala. Alam niyang pinagtaksilan niya ang Reyna ng Iceland, ang babaeng mahal pa rin niya. Lalong lumalim ang kanyang kalungkutan nang umalis ang maraming kasama sa Burgundy. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, inanyayahan niya ang prinsesa na umalis sa kaharian kasama niya, ngunit tumanggi ito. Samantala, mas lumalamig ang relasyon ni Gunther sa Reyna ng Iceland. Si Hagen, na nababagabag dito, ay nagsalita isang umaga sa prinsesa. Sa kanilang pag-uusap, binanggit niya ang ideya ng kasal para kay Hagen. Ang kanyang mga salita ay tumamal ng malalim dahil alam niyang naramdaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, isang taga-nayon ang nagulat kay Haring Gunther na walang gustong magtrabaho sa bukid dahil nawasak ang mga ito sa pag-atake ng Danish. Sinubukan ni Gunther na mag-alok ng mga solusyon, ngunit napalaya si Siegfried na nag-ambala na nasaktan siya. Sinaway siya ng hari at pinabalik siya sa hanay. Sumunod naman si Siegfried, ngunit namumuo ang hinanakit sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, sumiklab ang galit ni Siegfried.
Halos salakayin niya ang hari, ngunit nakialam si Hagen at napigilan ang kaguluhan. Umalis si Gunter sa hall para mapag-isa. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Hagen. Inamin niya ang sarili niyang galit kay Siegfried, lalo na't madalas siyang pinapansin ng reyna ng Iceland. Hinimok ni Hagen si Gunter na maging mas mapagparaya, ngunit ito ay nagdulot lamang ng paninibugho ng hari. Dahil sa kainahinala kay Hagen, inakusahan siya ni Gunter na may itinatago. Dahil sa inggit, hinanap niya ang reyna ng Iceland. Ngunit nang tanggihan siya nito at umalis sa palasyo, lihim itong sumunod sa kanya. Nang maglaon, ipinatawag ni Gunter si Hagen sa palasyo. Ibinunyag niya na nasaksihan niya ang relasyon ni Siegfried sa reyna. Galit na galit, humingi siya ng solusyon. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay pinayuhan ni Hagen na dapat alisin si Siegfried. Umayag naman si Gunter. Noong gabing iyon, nakita ni Hagen si Siegfried at nagkunwaring inanyayahan siyang manghuli ng white stag. Sabik na tinanggap ni Siegfried. Dahil hilig niya ang pangangaso. Matagal silang nag-usap hanggang sa aminin ni Siegfried ang kanyang nais na manatiling tapat sa prensisa at magbago para sa ikabubuti. Nag-alinlangan si Hagen, tinukso na talikuran ang plano, ngunit natali sa kanyang pangako kay Gunter, nagpatuloy siya. Matapos niyang yakapin si Siegfried, bumalik siya para patalasin ang kanyang espada. Sa madaling araw, pumunta sila sa kagubatan. Sa daan, nakita ni Siegfried ang isang puting stag sa likod ni Hagen. Mabilis itong hinampas ni Hagen at inutusan siyang linisin ang hayop. Pagkatapos ay pumunta si Siegfried sa ilog para maghugas ng kamay. Sa sandaling iyon, iniabot sa kanya ni Hagen ang kanyang espada na nagpasiklab ng isang biglaang tunggalian. Matindi ang laban nila. Pinalaya ni Siegfried ang nasugatan na palad ni Hagen. Ngunit ang sakit ay nagpasigla lamang sa galit ni Hagen. Naging marahas ang sagupaan ng si Siegfried ang nangibabaw at muntik na siyang mapatay. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Haring Gunter at itinusok ang kanyang espada sa likod ni Siegfried. Natapos ang laban sa pagkamatay ni Sif, mabilis na hinimok ni Hagen si Gunter na umalis sa kagubatan upang maiwasan ang paghihinala. Pagkatapos ay dinala niya ang katawan ni Siegfried pabalik sa Burgundy. Nang makita ng prensisa ang kanyang asawa na wala ng buhay, siya ay umiyak ng mapait. Inamin ni Hagen na pinatay niya si Siegfried at idineklara ang kanyang sarili na handa para sa parusa. Ngunit tumanggi ang prensisa na patayin siya. Sa halip, isinumpa niya ito na mamuhay sa walang katapusang pagdurusa. Nangako siya na balang araw ay papatayin siya ng anak ni Siegfried at hanggang sa araw na iyon ay daranasin niya ang sakit na mahalin siya ng walang pag-asang bumalik. Pabigat sa kanyang kapalaran, iniyuko ni Hagen ang kanyang ulo at tinanggap ang sumpa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.